Nalulungkot ako ng mga ilang taon. Hindi sulit yung pagstay ko sa Germany. Parang nalimitahan lang na yung kilos namin. Parang alam mo, feeling mo na it's about time to move forward. Ego. Good morning. Hi, good morning guys. Yes, it's a little different because nasa bagong bahay na tayo. And samahan niyo ako ngayong Sunday morning para i-tour ko kayo ng konti dito sa bagong bahay na bagong apartment na tinitira natin pansamantala kasi nasa bagong city na tayo. Excited ako na pakita sa inyo yung kwarto ko kasi pero actually temporarily dito muna ako mag-stay. So, yun, meron tayong Himalaya. Pare lang yun na. Ang ganda nito. Kay Madam to eh. Nakita ko lang siya dito. So, ginamit natin pansamantala. Tapos, namili din ako ng spider plant bilang natural air purifier. Yan, dalawa sila. Tapos, yun galing sa hospital. Tapos, syempre, meron tayong munting altar. Tapos actually ito nabili ko. Binili ko itong artificial battery operated na candle. Tapos super ano siya, alam mo, siguro magte 10 days na itong naka-open. Hindi siya talaga mamatay. Tapos ang dito ako natuwa sa aming window kasi ngayon ako nagkaroon ng ganitong window. So, syempre, ganito pa rin yung window natin. Pero yung pinaka-blinds niya, meron siyang switch on and off doon. So, yun. Pinubuksan ko siya kapag mainit. Summer ngayon. So, parang kagabi nasa 26 siya to or 20 degrees Celsius. So, naka-open lang siya na ganyan. Pero nakababa ng konti. Lang. So, ito yung gamit dito, hindi sa akin. Hindi sa akin to. Pati itong peach. Pink. Pati itong pink na cabinet. Hindi din sa akin yan. Pero pansamantala, dito muna tayo. And I'm satisfied naman kasi malaki yung kwarto. And isang kwarto sa isang bahay. Hindi mawala yung punong-puno ng isang lugar na punong-puno ng gamit lang. Nakatambak lang sila. So, yan yung mga punong-puno ng yung mga gamit. Meron si Madam na ref dyan, pero hindi siya ginagamit. Ito yung mga maleta ko nung pumunta ako dito. And then, yun yung other window. Buksan natin yun mamaya. So, ito yung temporary table ko. Laptop, and then yung TV ni Madam. Tapos, I'm excited about here. Wait lang. Dito na rin ako nagsasampay. Kasi, pag sinampay namin dito, madali din naman siyang natutuyo. Siguro mga one day lang or 1.5 days natutuyo siya kagad. Kasi, meron tayong bintana dito. Sarap makakorean na. Natuwa ako dito di remote. So, pipindutin lang natin to. Ay, nasa ba? Yan. Taray, diba? So, pagbukas na yan,
pwede ka nang ayan, yung sinampay ko dito, pwede na siyang matuyo kasi may sunlight na, o diba? Actually, dati dito nakalagay yung TV rack, tsaka yung TV. So, nilagay ko siya dito para pag binuksan ko to, hindi siya ng sunlight. Kasi, syempre, masisira naman yung TV. Bintana. Dalawang bintana. Tatlo pala. Ito yung isang bintana, pangalawa, and then yung pangatlo, diba? Hanggang dyan ko lang siya binubuksan. Kasi, may kapitbahay ako na true and true doon sa kabila. So, nakikita niya ako, nakikita ko din siya. So, hindi naman para magkasilipang kaming dalawa. So, bilang privacy ng bawat isa, halos ganyan lang din yung inaabot ng bintana niya. Ako din naman, ganyan nakababa lang din. Kasi minsan pag naliligo ko, pagpasok ko, nakabrief lang ako o ano. So, baka makita niya ako. Char. Anyway, maglamos lang ako and magkakape na tayo. Samahan niyo ako magkape. Sensya na talaga, makalat eh. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. Hi guys! So welcome sa paborito kong lugar sa isang apartment, ang kitchen. Welcome to our small kitchen. So prepare lang tayo ng breakfast for a while kasi nagugutom na ako. Pero since Sunday ngayon, bawal tayo mag-ingay. Kasi yung nasa baba natin ay tingin ko, hindi ako sure, pero mukha siyang bedroom. So kapag nag-ingay tayo ay magagalit sila. Nagkaroon kasi ng time na, kailan ba yun? Last week, Sunday yun, 10:30 na. Naggawa ako ng pancake, so nagmix ako, so medyo maingay, sumigaw siya. So para medyo hindi siya magalit yung kapitbahay natin, ng friendly neighborhood, hindi tayo masyado mag-iingay, at i-close natin yung window para hindi niya marinig kasi baka matutulog pa si kuya. Sasarado lang natin. Iyan. May basahan pa dito. Para matuyo lang yan. Diba? Tapos ito yung aking mga halaman. Ito mint. Ito ay, ano nga ba ito? Hindi ko alam kung spinach siya or something. Kalimutan ko na. Comment now below, char. So, yun yung mga halaman ko. Lupahan ng boss namin to para sa amin. And sa mga employees ng office. So, pero since ako lang yung nag-stay dito sa kabilang kwarto, yung ibang mga kasamahan ko, yung mga, ito, isa sa pinaka nagustuhan ko dito kasi merong coffee maker. And yun, yung ibang mga gamit, pati yung mga ref na napakalaki. Ayan, table lang pala, cabinet. So, tignan na tayo ng kape. Ito ang ating coffee maker. Kailan ba kayo yan? Bad hair day tayo ngayon, guys. Grabe. So, prepare natin itong ating coffee maker. Actually, nagugutom na ako eh. So, usually, tuwa ako dito kasi may pa coffee ground pang ganito. Yun nga lang, maingay siya kapag gabi mo siya gagamitin and super umaga. So, pag umaga, medyo hindi ko siya ginagamit lately. Laman ko nga na naririnig ng kapitbahay ko yung ingay. Makaluskos, nagigising siguro siya. So, lalagyan lang natin ng water. Sorry. Ito yung filter. Lagyan lang natin siya dito.
So, nilagyan natin siya ng water, ng filter. Nilagyan natin siya ng 4. Tapos, pe-press na natin. So, for today, tayo ay mag-prepare lang ng sandwich. Buti lang may sandwich maker dito. Kasi, yun talaga yung, yun talaga yung, kapag ka nag-duty ako, o kaya ng breakfast, gamit na gamit ko talaga siya. Noong isang araw, gumawa ako ng tuna spread. Gumagawa din ba kayo nito? Yung, sarili yung palaman. Kasi ako, favorite ko talaga yung tuna sandwich. So, every now and then, gumagawa ko ng tuna spread para kapag duty o kaya naman gusto ko lang kumain na sandwich o tuna sandwich to be specific. Meron akong ready agad. And plus, parang mura, makakamura ka. I mean, yung mayonnaise is magkano lang is less than 1 euro or 1 euro. And then yung tuna, 1 euro lang din, 1 point something. Tapos pag pinagsama mo na sila, 2 point something lang. Unlike yung talagang palaman, medyo mahal. Hindi ko siya muna ngayon kakainin kasi kahapon ito yung kinain ko. Mag-Nutella na lang tayo. Mag-ano lang tayo, Nutella and cream cheese. Hindi ko alam kung familiar kayo sa ganitong palaman na pinagsasama sila. Kasi sa crepe, usually ganito. So parang gagayahin mo lang siya. Yung sandwich siya, like, pagsasamahin mo lang sila. And super sarap. Try nyo guys. So prepare lang natin itong ating sandwich maker. Kasi tayo ay mag-prepare ng sandwich. Sana okay pa yung cream cheese kasi medyo matagal na siya. Thank you guys sa lahat ng mga nagsusubscribe sa channel natin. You guys are really very supportive. Really very supportive. Thank you kasi sa bagong journey natin, bagong lugar, bagong journey, yun, madami tayong bagong pagkikwentuhan, madami tayong bagong friends dito. Madami ba? Hindi naman ganun kadami. Kasi iba sa inyo, alam ko ay nagbabalak pa lang pumunta dito at iba naman nag-aaral na ng German language. And then, pinag-aaralan yung culture ng Germany. Which is good kasi mas importante yun na meron kang idea sa kung ano yung papasukin mo, 'di ba? At alam mo yun, yung mga hindi nyo na magawa yung mga medyo maling nagawa namin sa mga few months and years na nagstay kami dito. Hindi man mali, pero at least meron na kayong idea how to navigate things. Pero yung ibang ideas, dito na lang din namin natutunan. Unlike now, if you follow me, kung babalikan mo din yung mga dati nating videos, hanggang sa ngayon, at sa mga susunod natin mga gagawin na videos, i-orient ko kayo sa culture ng German, sa OFW life, kung ano yung i-expect nyo, yung mga aasahan nyo talaga dito, realistically and without pretension, diba? Lagyan natin dyan. So takpan natin ng konti. Shucks, mainit na. Lagyan na natin kasi baka masunog na siya. Hindi siya masarap pag masunog na sunog. Charan! Hindi ko makita. Gawin na natin yung coffee. Ito yung ating coffee, guys. So, ay. Magpo-froth tayo. So, actually, recently ko lang siya ginagawa. Para akala mo barista tayo.
nung nandito ako, hindi na ako masyadong lumalabas or kuminom ng kape sa labas. Kasi parang, bukod sa mahal, parang hindi na din ako nasusuli. Hindi, para sa akin, hindi siya sulit. So, yun. Kasi meron namang coffee maker dito sa loob ng bahay. Tanggalin natin. Wow, diba? Oh, diba? Social. So, hindi man din ako marunong decorate. So, lagay muna natin siyang ganyan. Oh, diba? Coffee, guys. So, ito yung pinapare natin kanina. Kain na tayo. Gutom na talaga ako. And, yun. Kaya doon sabi ko sa inyo kanina, new season, new beginning. Story. Series lang. Hindi, I mean, ikwento ko sa inyo today yung journey ko sa paglipat. Okay na ba? Andito na tayo sa bagong city, sa bagong work natin. Actually, grateful naman talaga ako yung sa dati kong company. Kasi syempre sila yung nagtiwala sa'yo. Nagtiwala sa akin nung una pa lang na sila yung naging way para makapunta ako dito sa Germany. And I served for like 3.5 years naman doon. So enough na para, I think, ma-experience ko na din yung ibang facilities, ibang work. Parang alam mo, feeling mo na it's about time to move forward, to experience new things, mga ganun. Katulad ng sabi ko, yung personality ko, hindi naman siya fixed na outgoing person. Hindi naman ako introvert. Masasabi ko na isa balance actually. May mga times na gusto ko mag-isa lang ako. May mga times na gusto ko may mga kasama talaga ako. Sa village yung apartment namin. Sa parang province, countryside and province side. So parang ang layo namin sa kabihasnan, kumbaga. Nalulungkot ako ng mga ilang taon. Hindi sulit yung pagstay ko sa Germany in general. At saka kasi nag-avail ako ng 49 euro ticket. So nagagamit ko lang siya yung sa bus. Pag pupunta ka ng city, pag off mo lang naman ilang 2 days. Kasi syempre isang beses ka lang pupunta doon. Tapos doon ka lang makakapunta sa city nyo. Unlike sa ibang, katulad sa mga big cities, pwede ka pumunta sa iba't ibang lugar. What I mean is, yun, parang nalimitahan lang yung kilos namin doon sa lugar na yun. Although tahimik siya and all, nakakalungkot doon sa idea na yun lang yung pwede mong puntaan. Kasamahan namin, hindi naman sila nakatulad doon yun. Which means, kasi 30 minutes pa sila, yung 30 minutes pa yung binabiyahe nila papunta doon sa hospital namin. So, parang understandable at alam nila na boring doon sa paligid. Yun yung gusto ko sabihin. So, isa yun sa mga dahilan ko ba't ako lumipat. And, tandaan natin na hindi sa itsura, ganda at laki ng bahay para masabi na successful, masaya at kontento ang isang tao. Mahalaga pa din na pairalin ang magandang pakikipagkapwa-tao at respeto. Sabi nga 'di ba, aanhin mo ang bahay na bato kung nakatira ay kwago. Tulad ng lagi kong sinasabi, hamunin man tayo ng panahon, maraming dahilan para bumangon. Abangan ang part 2 ng vlog na ito next Sunday. Ako si Eko at ito ang kwento ko, and remember, stay cute mama.